The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason, they tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will also do. For the Father loves the Son and shows him everything that he himself does, and he will show him greater works than these, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whomever he wishes. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to the Son the possession of life in himself, and he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pamamaraan o daan patungo sa buhay. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, meron po ba kayong mga paboritong superheroes? Ako po, maraming paboritong superheroes. Lumaki po ako na nanonood ng mga fantasy movies. Itong mga movies na ito ay batay sa legend or myth. Gustong-gusto ko pong panoorin, lalo nung bata pa ako, si Superman, si Batman, si Spider-Man, si Aquaman, si Wonder Woman. Pagkatapos po, meron pang yung mga modernong superhero lately, katulad ni Ant-Man, ni Iron Man, meron ding X-Men. Lahat po ng mga superheroes na ito ay may kanya-kanyang mga katangian, may kanya-kanyang identity, may signature moves, meron po silang sari-sariling mga kapangyarihan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay meron din pong katangian o sariling identity bilang ating Mesiyas o ating tagapagligtas. Sinasabi sa Biblia na hindi siya si Superman, pero ang tawag sa kanya ay the Son of Man. Pagka sinabing si Jesus ay the Son of Man, hindi po nangangahulugan na siya ay ating minamaliit dahil anak ng tao. Makikita po natin na kapag tinignan natin ang background kung bakit ang tawag sa ating Panginoon ay anak ng tao, the Son of Man, ma-appreciate natin na napakagandang titulo pala ito. Napakagandang katawagan nito. Noong panahon, bago pa man ang ating Panginoong Jesucristo, sa kasaysayan po ng mga Israelita,
Lagi silang sinasakop ng iba't ibang mga kaharian o tinatawag nating mga imperyo. Halimbawa, nandiriyan ng Babylonian Empire, Median Empire, nandiriyan ang Persian Empire, Macedonian Empire, at lahat ng imperyong ito ay may kanya-kanyang mga katangian, pero lahat sila ay tinatawag na terror, no? Kakatakot, sapagkat ang hatid nila ay pag-uusig o persecution, ang hatid nila ay kamatayan. Kaya yung mga simbolo nila, ganun din. Ang simbolo halimbawa ay leon, no? Na mayroong pakpak ng agila. Yung iba yung simbolo ay bear, no? Uso, na merong kagat-kagat na ribs, no? Tadyang dumudugo. Yung iba yung simbolo ay leopard o tigre na merong 4 na ulot, 4 na pakpak. Yung isa yung simbolo ay halimaw na ang ngipin ay bakal. Pagkatapos merong 10 sungay na bakal din para ipakita ang kanilang lakas, ang kanilang kapangyarihan na sila'y dapat katakutan. Ang hatid po nila ay kamatayan sapagkat sa kasaysayan yun ang kanilang ginagawa, destruction. Ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na the Son of Man upang ikontrast siya dun sa the Son of the Beast, mga anak ng halimaw. Sinasabi sa atin ng kapangyarihan ng iba't ibang imperyo ay lilipas din ang kanilang lakas at ang kanilang kapangyarihan ay mapapalitan ng kapangyarihan ng anak ng tao. Nang hatid sa atin ay buhay, hindi kamatayan. Mapapalitan ang kanilang paghahari ng paghahari ng tao, hindi ng halimaw, na kung saan ang paghahari ng tao ay maamo. Ang paghahari ng tao ay very gentle, mabait, na ang magiging katangian ay punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng kapayapaan. Kaya nang tawagin si Jesus na siyang anak ng tao, ibig sabihin, bagong pamamaraan ng kanyang daladala, hindi pamamaraan ng karahasan, kung hindi pamamaraan ng pag-ibig na patungo sa buhay. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi yan ni San Juan, no? Ng ating Panginoong Jesucristo, mula sa kamatayan, tayo ay hahanguin. May 2 kahulugan ang ibig sabihin ng kamatayan. Una, maaaring tinatawag nating mga taong spiritually dead. Pangalawa, yung tinatawag na literally dead, patay talaga. Ano ibig sabihin ng spiritually dead? Isang tao ay patay spiritually kung tayo ay ayaw nang magsimulang muli. Yung ayaw mo nang bumangon mula sa iyong pagkakadapa. May mga taong ganyan. Alam natin na tayo'y lagi nagkakasala, tayo'y lagi nagkakamali. Subalit tuwing tayo madadapa, kailangan po nating muling bumangon. Araw-araw, tayo dapat na gumising at lumakad ng pasulong. Kapag sinabi natin na, nako, wala na akong pag-asa, ayoko nang magsimulang muli sa buhay nito, tayo po'y spiritually dead. Yung taong spiritually dead ay tinatawag nilang manhid, wala nang pakiramdam. Wala nang pakiramdam sa paghihirap ng iba. Wala nang pakiramdam sa nangyayaring kasamaan sa kapaligiran. Yung desensitized na kapag nakakita ng violence, yung kapag tumiting ka sa ating lipunan, mukhang ordinaryo na lang sa iyo ang patayan, wala ka na nararamdaman. Yung hindi mo na ikinalulungkot kapag nakikita mo yung paghihirap ng iba, ito po'y tinatawag na taong spiritually dead. Tayo spiritually dead kapag tayo ayaw na mag-isip o tumanggap ng bagong katotohanan, shut off na yung ating mind. Ayaw na nating matutong muli. Ayaw na nating matuto ng mga bagong aral, bagong pamamaraan. Tawag dyan ay sarado ang isipan. Bakit nagsasarado ang isipan? Kasi sapagkat maaaring sinasabi natin, it's just a bothered, no? Nakaka-bother lang na merong pang bagong karunungan na natutuklasan. Naku po, tayo spiritually dead
kung ayaw na nating patuloy na paluguin ang ating sarili sa pamagitan ng pagtanggap sa mga katotohanan. Si San Juan sinasabi sa atin, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ay dumarating lagi sa buhay natin upang sa ganoon, sa ating kamatayan, sa ating pagkakasagdak sa buhay na waring walang pag-asa, nais tayong hanguin ng ating Panginoong Hesus. Panalangin po natin na ang buhay natin ay talaga namang maging buhay na katulad ng sa ating Panginoong Kristo, na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang mabanaag sa ating mga mukha at sa ating mga kilos ay ang mukha ng ating Panginoon. Hindi po tayo si Superman, tayo mga ordinaryong tao lamang. Subalit kahit tayo ordinaryong tao lamang, meron po tayong magagawa. May magagawa tayo kung katulad ng ating Panginoong Kristo, ang ating puso ay puno ng pagmamahal, merong pakialam sa ating kapwa, ang ating isipan ay bukas, ang ating sarili ay laging handang magsimula sa tuwing tayo gigising sa araw-araw. Panalangin natin sa Panginoong Diyos na naway matanggap natin ang mga biyayang ating kinakailangan upang sa ganoon, ngayong pong napakalapit na ng mga mahal na araw, ang pagbabagong hangad ng ating simbahan ay ating makamtan.